Hello, magandang hapon sa inyong lahat. This is Justin Talk News PH. Um, Before anything else, I would like to request you na i-like, share, subscribe, and follow this channel. Uh, Today, we will be talking about uh, uh, a topic na sa tingin ko kailangan natin i-discuss sa panahon na ito. Hindi lang dahil siya ay napaka-controversial, but actually this topic is uh, product lang ng isip natin, product ng imagination natin to say that. But there are possibilities na mangyayari ito. So ang tanong ganito, is there any possibility that the administration of PBBM will declare martial law to prevent or to stop the massive rally which is happening right now that may lead into a people power revolution? Oh. Yung ginawa ng father niya, hindi niya na-prevent yun dahil naunang dineclare yung martial law. But if ever mag-declare siya ng martial law, preventing na mangyayari yung people power revolution na malaking ang possibility na mangyayari sa ngayon. But before we discuss the possibilities, I just want to remind na ito ay mga possible scenarios. Hindi ko sinabi na mangyayari ito. At saka hindi ko rin naman dinadasal na mangyayari ito. Because this is very detrimental sa ating bansa kung mangyayari ito. Dapat ito hindi mangyari. Kung meron tayong, if we have the power to prevent this thing to happen, dapat gagawin natin. If yung mga tao, meron silang paraan para hindi mangyari itong pagdeklara ng ganito, or mismo si PBBM ang mismong gagawa ng solusyon para hindi makarating sa ganitong sitwasyon. So ito, possible scenarios lang. So hindi nga siguro ito mangyari, but kung isipin mo rin, posible rin mangyari. So wala naman sigurong masama kung pag-usapan natin ito, dahil ito din naman ay makakatulong sa atin. At least, handa tayo in any possible scenario that will happen, so that we will be emotionally and personally prepared kung ano bang mangyari sa ating bayan. So, unang-una, let's look back, no? Titingnan natin kung ano bang nangyari noong nakaraang People Power 1. May kahintulad ba sila sa nangyari ngayon? O yung may mga circumstansya ba na nangyari noon? O mga events na nangyari noon na nangyayari na ngayon? So, in a glimpse lang, yung mga kunting-kunting bagay na nangyari, pwede natin balikan ang nakaraang People Power 1. So, ang i-mention ko lang yung mga events that sa tingin ko that adds up to the decision ng mga citizens na to come up with the People Power 1. Unang-una, way back pa, wala pang martial law, nangyayari na yung mga rallies. The first quarter storm sa UP, nangyari na yun. Maraming rallies talaga noon, initiated by mga estudyante kadalasan ang nag-initiate. So, naging campus activism, din street activism na nangyari.
hanggang lumaki ng lumaki. No? At isa rin sa mga event ng panahon na yon yung MV Karagatan na may dumating na parang lancha, parang barko na maliit na may kargang mga baril. Maraming nagsasabi na yun talaga ay galing sa China para gagamitin ng mga subversives sa atin. Merong detalyadong pahayag ang mga ex-NPA rebels tungkol dyan. At isa yan sa mga bagay, mga events na nangyari before the martial law. So, nagkaroon ng martial law. Nung nagka-martial law na, maraming nahuling mga opposition leaders. Maraming nakulong na opposition leaders. Isa na doon ay si Senator Benigno Aquino Jr., which later on become a martyr. Ngayon, nangyari din yung Plaza Miranda bombing nung panahon na yun. Maraming victims yun. Isa na doon si Senator Jovito Salonga. I think si Lito Atienza kasama din. At marami sila sa Liberal Party. Ngayon, isa rin sa mga bagay na nangyari doon, isa sa mga events na nangyari nung panahon na yun, sa martial days na yun, maraming na-close na mga media outfit. Kahit na yung ABS-CBN, na-close yan. No? Then, ang pinaka-culminating event na nag-lead to the People Power Revolution is the death of Ninoy Aquino. Yun talaga ang, sa tingin ko, the straw that breaks the camel's back. Yun talaga. But, it did not talk immediately. Kasi si Ninoy namatay ng 1983, nagkaroon ng People Power 1986, February 25, 1986. So, medyo matagal ang struggle to reach to that point na magkaroon ng People Power 1. So, kung you transport the events, kung may kahintulad sa nangyayari ngayon, so before that, economic pala, ng economic situation natin noon. Sa totoo lang, medyo maayos-ayos ang ekonomiya natin noon. Compared ngayon ito sa sitwasyon. If a people power revolution will happen now, mas maayos ang sitwasyon natin noon economically. Pero if you're talking about sa corruption, parehong corruption. Kaso noon, medyo maliit pa yung budget, ganyan. Kukunti pa lang na corrupt. At saka, noon, mostly of the corruption happen sa matataas na posisyon. Hindi katulad ngayon, halos lahat ay involved sa corruption. Halos lahat. Halos lahat ng mga government officials. I'm not talking about sa Congress lang. I'm talking about the bureaus and agencies down the line hanggang sa pinakamababang mga empleyado, mayroong corruption. Hindi naman lahat na yan. Maraming honest na maraming mataas ang integridad ng mga empleyado ng gobyerno. Hindi ako nagsalita na lahat ay gumagawa ng ganyan. There are a lot of people who are with high integrity in each department of the government, pero hindi talaga mawala yung mga bulok. So, yun nga ang laging problema ng bureaucracy natin dahil hindi natin maalis-alis ang corruption. Nangyari din yun noong nakaraang People Power 1 before the government of President Marcos. Noong kapanahon na ni Marcos, makikita mo rin yung status ng ating mga kasundaluhan, the EFP. Talagang kontrolado ni Marcos. Kontrolado.
Kasi namumuno noon si General Bear. Pero hindi nga akalain na may breakaway group, yung RAM, nag-breakaway. Sila ni ah Fidel Ramos, nasa PC naman siya, Philippine Constabulary, at saka si Johnny Enrile. Yun ang nag-breakaway. So ngayon, sa status na yan, grabe ang corruption. Dito naman kay sa nakaraang Marcos Sr., grabe ang corruption. Bati corruption doon sa higher level. Yung mga lower, meron ding maliliitan na corruption, pero hindi katulad na yun, na grabe, grabe talaga ngayon. Kasi parang sabihin natin na centralize ang corruption, no? Dahil lahat hawak ni Imelda Marcos, na First Lady, at saka si Marcos mismo. So, parang ganon. Siyempre, may mga aliporis din sila. Yung mga cronies nila, nga who cornered almost all projects ng government. Meron din ngayon. Mas grabe ngayon, di ba? So, ikumpara mo ang level ng corruption noon, mas grabe talaga ngayon, sa totoo lang. At saka ngayon, ang corruption, harap-harapan. At saka ang gumagawa ng corruption ngayon, especially yung mga congressman, hindi nahihiya sa mga ginawa nilang corruption. And ano pa, sinushow up pa nila, pinapakita pa nila sa publiko yung mga ginawa nilang corruption. So, may corruption sila. Noon at saka ngayon. Ngayon, tungkol naman sa paghawak ng military at mga pulis. Ngayon, siguro natuto na sila ni BBM paano hawakan si Martin Romualdez, paano hawakan ang military. Noon, hawak na hawak ni Marcos. Ngayon, yun din ang ginagawa. Tingnan mo naman ang EFP. Hawak nila si Browner, sa kabila si Marvel. Hawak nila. So, anything na sasabihin nila, susundin ng mga yan. At makikita naman natin, hindi ko naman sinasabi na wala ng mga sundadong idealistic. Meron yan. Pero, more on the self-centered. Tinitingnan nila yung benefit na makukuha nila if ever magkaroon ng move towards martial law. Nakikita nila yan eh. So, ang ibig sabihin, hindi ganong, they are idealistic, pero meron silang other consideration. Kaya, matigas silang sumunod sa mga claimor ng mga tao na to protect the people, mga ganyan. Ilang rallies na, simula nung magsimula yung maisog. Wala kang makikita. Maraming mga retired generals na nagsasalita. Pero iba ang active. Kasi nung nag-people power, puro active ang gumawa ng ng mga kuditas. Puro mga active. Kasi sila yung may armas. So, ang ibig ko sabihin, itong panahon na to, hawak nila ang Kongreso. Hawak ang military. The whole bureaucracy hawak nila. Kaya nilang pakilusin sa gusto nila. Nakikita na natin. Lahat na department hawak ni BBM at ni Tambaloslos. Kahit hawak nila ang DOJ. Lahat. Pogo. Ang pag-control sa Pogo. Lahat PAGCOR. Hawak nila lahat yan. So ngayon nga, whole of government approach daw. Pati yung pag-oppress nila kay Sara, whole of government approach. Talagang pinagtulungan at ginamit ang lahat ng departamento ng ating gobyerno. So makikita mo, this moment hawak na nila. Pati military, pati police, hawak nila. Then, if you go up, hawak nila yung Kongreso. Hawak nila ang Senado. Kahit na mayroong mga Duterte senators dyan. Pero iilan lang yan. Hawak nila. Hawak nila yung pera. Budget, hawak nila. Lahat.
So kung titingnan mo yung kapareho, hindi kapareho ang if ever kung magkaroon ng martial law. Kasi sa tingin ko yun ang playbook na susundin ni PBBM. Yung playbook sa tatay niya na ginawa na mag-declare ng martial law, yun din ang gagawin niya ngayon. This time, naghihintay lang siya ng time. Pero sa sinabi ko pa nga, these are possible scenarios. Hindi ko sinabi na mangyari ito. Sa atin, sa pantaha lang. Sa pantaha lang that it will happen. And the possibility na it will happen ay nandyan. It's on the table. At naghihintay lang ng execution yan, PBBM. Nakikita natin sa galaw eh. Ngayon, noon, nag-declare muna ng martial law. Ngayon, hindi nag-declare. Kasi, akala nila, kaya nilang hawakan gamit ang pera. Kaya lahat binibili. Lahat ng mga problema na magkaroon ng problema, pera ang pinapakilos nila. Bukod doon sa mga ayuda, akala nila, yung mga tao matahimik kung may ayuda, may pera. So, bigay ng pera. Yun ang ngayon ginagawa ni PBBM at ni Bongbong. Ngayon, halimbawa lang ha, lumaki itong mag-snowball itong mga rally na to, na maraming lalabas, maraming hindi pa nga nananawagan si Sara niyan o si PRRD, pero sa tingin ko hindi pa yung mananawagan ngayon. Kasi baraha yan eh. Kung ano mangyari, either si President Duterte or si VP Sara, kung ano mangyari sa kanya, isa yan sa mga baraha. Kung sabihin ni President Duterte, napupunta kayo sa kanto para maprotektahan either si Sara o si President Duterte. Ito lang, isang halimbawa. Panay ang sabi ng Malacanang na talagang criminal yung sinabi ni Sara na grave threats niya kay BBM at saka ni Martin Romales at ni Lisa. Maniwala ba kayong mabaliktad yan kung isampa na yan sa DOJ? Tuloy-tuloy yan. Kung mayroon mang masampahang judge niyan, kaya ng judge na mag-render ng tamang hustisya? So, mangyari niyan, si Sara, masampahan siya ng kaso regarding yan sa grave threats, which is hindi available na kaso. Kulong yan. Diyan sa senaryo na yan, iba na naman yan. Ang pinag-usapan kasi natin yung martial law. So, isang senaryo rin yan na pwedeng mangyari. So, gusto nila, hulihin nila si Sara. Kasi kung may conviction na, or may probable cause na talagang kinumit niya yung na yan, crime na yan, mag-i-issue ng warrant of arrest yan. Maraming tanong, kaya ba yung hulihin si Sara? Hindi kaya haharangan ng mga supporters? Hindi kaya magwawala yung mga supporters? Pupunta kayo doon, magsiserve kayo ng warrant of arrest. Hindi kaya yan maraming tao na lalabas? At pwede yan ang yung barahan na sabihin ni President Duterte na protektahan nyo ang Vice Presidente ninyo. O mismo si Sara magsalita ng ganyan. Is there a possibility na 2 million, 1 million ang lalabas sa kalsada kung sasabihin niya ni VP Sara? Kaya yung time na yan, hindi pa naman yan darating, pero nakikita na natin na yun ang mangyayari. Kung halimbawa, magkaroon ng warrant of arrest si Sara, talagang magkagulo yan. Ngayon, so yun ang titimbangin ni BBM. Ngayon, kung siguro, mauna muna itong pag-o-oppress ni Sara, tuloy-tuloy nila yan. Pero kung matino yung pag-iisip nila, hindi nila gagawin yan. Kasi lalo mapabilis ang nagiging
magaganap na people power revolution dahil sa reason na yan. So, siguro, hindi nila bibitaw, gagawin niya na basta-basta na lang, nag-iisip yung mga yan. So, kung merong kung mag-declare sa martial law, ngayon ng pag-usapan, hindi pa na buo yung mga rally na ganyang kalaki. At sa tingin ko, hindi yan, I don't know kung sa mga circumstances na nangyari ngayon, mga events na nangyari ngayon, kung it will end up in a massive people power revolution na marami talagang tao na pupunta at susuporta. Yan nga, magkaroon muna na isang rallying reason, rallying point na magiging rason ng mga tao para pupunta sa streets. Ngayon, medyo adamant pa yung mga tao, nagdadalawang isip pa. Hindi naman nagdadalawang isip dahil hindi sila sumuporta, dahil mayroong problema sa ekonomiya natin. May problema sila sa hanap buhay nila. Hindi nila pwedeng maiwanan or walang pamasahe, walang pagkain. Natatakot sila na kung sasali sila, maraming maiwan sa kanila, yung mga hanap buhay nila maiwan, mga ganong reason. But, kung ang sabihin mo dahil ayaw nilang sumuporta, majority ng mga Pilipino talagang sumusuporta na. Noon sa Metro Manila, medyo mahina ang suporta. Pero sa nakita ko ngayon sa mga rallies, hindi na lang mga taga Metro Manila ang nagpupunta. Maraming mga probinsyano, in fact, maraming ang taga Mindanao na umaten sa rally. No? So, yan ang actual na circumstansya na nangyari ngayon sa rally na yan. Kapag tuloy-tuloy ang rally na yan, hindi naman ibig sabihin natin na mabilis, mga ilang buwan siguro or weeks ang mangyari, talagang lalaki yan. Ngayon, meron na ng participation ang mga retired military officers from the PME, yung FGF nga nandyan. At matindi yung pinag-declare ni Captain Dado na yun ang mangyayari kung mayroong pag-abuso ng mga kapulisan doon sa mga rallyista. Mabigat na salita yun. At it serves as a warning. Kasi yung mga yung tao na yan, pagbibitaw ng salita yan, sa tingin ko tutuhanin nila yan. I don't know kung anong iba ng kanilang pag-iisip. So balik tayo sa possibility na mag-declare ng martial law. Alam mo yung ganyang mga tao sina BBM, sa tingin ko, kung si BBM lang, medyo may sabi nila, weak nga daw. Posible yan hindi mangyari. Posibleng hindi siya mag-desisyon ng ganyan. Pero yung kasama niya, yung misis niya, at saka si Tambi, iba ang pag-iisip ng mga yan. They will cling to their power. Kaya, if wala na talagang ibang mapupuntahan yan, sigurado, the big suggestion na ibibigay nila kay BBM is to declare martial law. Ganyan. Kung sabihin naman sa iba, it is impossible na ma-declare yan ng basta-basta. We have the Constitution. And the Constitution, 1987 Constitution stated that kailangan ng approval ng Senate at saka Congress bago yung magawa. O ngayon, tingnan mo ang Senado natin, ang composition niyan. Hindi kaya mapa-agree yan? May term din yung kung ilang taon. Kahit na lang sabihin isang taon na martial law. Ngayon nga lang, walang martial law, 2 years. Ano nangyayari sa atin? So, hawak nila ang Senado. Kaya nga pinalitan ng Senate President na hawak nila Klarong-klaro. Lalo na sa baba. Pinsan niya. Sino bang
suway kay Martin. Wala. Kahit na mga senador, nagtaka ako, wala ngang criticism directly kay Martin except for Bato. Talagang pinofrontal niya si uh, Martin Romualdez. But the other, wala. Tahimik yan. Oh. Wala mga pronouncement na. Despite the mga pangyayari na talagang grabe na, hayag na yung corruption sa ating pamahalaan. Yung pamimigay na lang ng ayuda. Ang pumalag dyan si Senator Villanueva. Ngayon, kung mag-declare martial law, wala na. Pwede naman yung hindi i-dissolve ang Senado. Pwede niya hindi i-dissolve ang Congress, nandiyan pa rin. Kasi nangyari niyang hindi pa pinalitan yung ng parliament noon ng Kongreso natin. Nandoon yun nandoon pa rin Nagsishift na sila to the parliamentary form of government sa panahon na ni Marcos Sr. So, possible na mangyari yan. Possible na mangyari yan. Ngayon, ano ba mag-trigger? Kung ngayon mo sabihin ano nag-trigger? Unang-una, sinabi nila naduwag daw si BBM dahil pinatigil na yung impeachment ni Sara. Naduwag. Naduwag kaya? Or iniba lang yung plano? Sa computer pa, nire-retool yung plano nila. Sinulat ulit yung script at yung mga taktika paano atakehin si BP Sara dahil hirap na sila So, akala natin wala nang impeachment. Naririnig mo naman yung si Kunggon ba yun? Wala. Hindi namin pinag-isipan yung impeachment talaga. Ano yung ginagawa niyo na ilang buwan na ba kayo dyan nag-iimbestiga ng naghahagilap ng ebidensya para kay BP Sara para sa impeachment case na isasampan ninyo. Kaya huwag mong ululin yung mga tao. Alam namin ang ginagawa ninyo. Parang sabi pa niya, si BP Sara daw hindi umarap. Umarap na nga sa inyo Nakaraang hearing, hindi naman ninyo tinatanong. Ano ngayon? Kaya loko-loko lang ito Kaya pala na sabi nila na di umano na nandyan daw sa narcolist yan. Ganyan ang pala niyan, pag-iisip. Si Konggon ba yun? Jackson na yata ang apelyido. Jackson 5, Konggon. So, makita mo ang takbo ng pangyayari. Kunwari, hindi impeach. Sabi ni, it's not important. For me, it's a storm in a cup of coffee or in a cup of salabat. Ibig sabihin, hindi daw yan importante, hindi raw yan makaapekto in any single Filipino. Bakit iniisip mo ba yung Filipino? Sa speech niya, pinagyayabang pa niya yung maganda daw ang performance ng Pilipino. What performance? Anong ginawa mo? Ang daming namatay, ang daming nawala ng mga properties, wala ka namang ginawa. Kung hindi pa mamigay ng kapirasong hero at saka plywood. Kaya, napaka ng ating Pangulo. Pasensya ka na lang, Pangulo. Parang napaka-contradicting ang mga sinasabi mo doon sa actual mong ginawa. Alam mo, ilang bagyo? 6 na bagyo daw sa loob ng 4 na buwan. Kung handa ka, preparado ka, may plano ka paano resolbahin ang problema. Dahil ang bagyo matagal na sa atin. Kaya nga naging successful si President Duterte sa pag-prepare for any typhoon dahil pinag-aral na mabuti at ginawa. Kung ginaya mo na lang sana yung mga ginawa ni President Duterte. Naalala mo ba noon na mayor na wala dyan, pwede nilang tanggalin sa posisyon? Ididemanda, bakit wala ka dyan? Nangyari ba ngayon? Yung mga mayors ng mga towns kung saan dumaan yung bagyo, nandoon ba yung mga mayors, mga congressman? Hindi nangyari. Sigurado yan, nandito sila sa Manila, nagpapasarap yung mga yan. So, balikan natin yung martial law. So, hawak na nila yung Senado, hawak ang Kongreso. So, yung sinabi na
hindi na nila i-impeach. Ano lang yan, ah, kung ma-floods lang yan sa balak nilang gagawin. Actually, nagre-retool yan. Ah, naghanap sila ng ibang taktika na ma-implement nila ng husto. So, tayo mag-isip na ano nangyari na hindi itutuloy yung impeachment. Pero anong nangyari? Nakarang araw, anong sinabi ng Makabayan Black? Ituloy nila yung impeachment. Ang grounds nila, nakakatawa. Public trust daw. Nawalan daw sa ginagawa ni BP Sara. Nawala daw yung linabad daw yung trust ng mga tao dahil sa paggamit doon sa confidential fund. Talaga? Oh. Then, plunder. 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 Magkano bang budget ni BP Sara? 125 million. Meron ba kayong ebidensya na binulsan niyo yung pera? Mismong kuha, nagbigay ng report na walang merong disallowance. Oh. Pero walang perang nawala dahil sa corruption or malversation. Wala. So, paano mo masabi na merong plunder? At saka nakakatawa naman sinabi na nga ni BP Sara, magkano ba ang ninanakaw ngayon? It's not in millions, but it's in billions. So, to yan, tingnan mo yung mga flood control projects. Billions yan. Yung mga ayuda, yung PhilHealth, yung ginto na binintan nyo, puro billions yan, unaccounted. Hindi malaman kung nasaan napunta yung pera dyan. Kaya, napaka ng mga, so, kitang-kita, yung isasampa nilang mga kaso, may bribery pa. Isa sa mga bagay na parang pinukpok niyo yung ulo niyo kung ituloy niyo yung demanda ni BP Sara, yung bribery. Kasi mayroong video si BP Sara na si Lisa ang namimigay ng pera. Oh. Yung dumating na pera na binigay, gustong suhulan si BP Sara, pinigyan niya sa DepEd. So yun ang ipapalabas niya, bribery. Ang mangyayari, ilalabas ni BP Sara yung sinabi ni Lisa Araneta sa kanya. Yung pamimigay niya ng pera kay BP Sara. Kaya nga siguro hindi gusto ni Bongbong na hindi ituloy yung impeachment. Pero talaga si Martin, talagang ituloy niya. Oo. Tapos ito sina Chowa, yung nasa kongreso na yung Quadcom, nagsasalita pa na si BP Sara daw nagmamadali na maging presidente. Di ba kabaliktaran yung sinabi nyo? Yung amo nyo ang gusto maging presidente. Kaya gusto niyang tanggalin si Sara para siya ang pumalit sa posisyon. Then later on, mag-resign si Bongbong at siya na ang magiging presidente. Going to the parliamentary form of government, siya na maging prime minister. Forever Marcos na yun. Di ba? So, huwag kayong magsalita ng ganyan dahil yung mga pinagsasabi nyo, madaling ipukol sa inyo eh. So, yung nga nangyari, kunwari, hindi tuloy yung impeachment, pailalim pala, itutuloy ng mga leftist, mga komunista sa Kongreso. Bakit ginawa ni Bongbong? Para maging hero siya. Kahit natulit na hero, parang hero siya, titingnan na talagang meron pa rin siyang ni BP Sara. Plus, yung words pa niya, kung magkabati pa ba kayo, never say never daw. So, are you hopeful na magkabalikan pa kayo? Di ba sinabi ni BP Sara in her speeches na kung if you are my enemy, you are my enemy forever. So, ganyan ang ugali ng mga palaban. Hindi mo kayang paikutin. Ngayon, yung mga mangyari, patuloy pa rin yung impeachment na yan. Doon natin malalaman kung totoo yung sinabi ni Bongbong na walang kakwenta-kwenta yung impeachment na yan. Nagsayang lang kayo ng oras. Masasayang ang oras ng Kongreso. Masasayang ang oras ng Senado. Di naman importante si BP Sara. Yan ang sabi niya. No, di ba? So, hindi natin pagsayahan ng oras yung mga yan. So, ang mangyari, ang dami nilang target.
impeachment ni Sara. Grave threat, gusto na lang tirahin si Sara. And then, martial law. So, ganyan yun. I-impeach si Sara, yan ang one option nila. May option din sila dito sa grave threat. Meron din option sila for martial law. Kasi hawak na nila military. Oh. Swerte na kung may papalagyan sa mga lower officers ng AFP. Parang wala eh. Wala kang maramdaman except ni Dado. Eh kung magka-civil war naman yan, maging lalabas na rebelde sina Dado. I hope na ma-resolve nila yan. Maging rebelde sila, di ba? And they will be charged with rebellion kung ganyan ang mangyayari. Kasi they will take up arms eh, and they are no longer authorized to bear arms. So, yun ang nangyari niyan. Kaya itong nangyari parang nangyari sa South Sudan. Halos kapareho ang nangyari sa atin kung mangyari. I hope na hindi naman mangyari yan kasi napakasaklap kung mangyari sa atin yan. Ngayon, so, three prong target. Ang attack nila, tatlong sima. Dito sa target nila dito sa impeachment. Target nila sa grave threat ng demanda kay Sara. Then martial law. Kung wala na talagang solution, wala na lahat. Isa sa mga possible scenario, mag-declare siya ng martial law. Using itong rally natin. Yung rally ng mga supporter ni BP Sara. Rally. Sigurado mag-snowball to eh. Kasi naalala ko noon, nung unang rally dyan sa tawag nito, Welcome Rotunda. Noon, mabuhay Rotunda na ngayon. Nadaanan ko pa yan eh. Ay may kaibigan ako, tinatawag. Ilan lang sila doon? Mga 50 lang yata o 30. Doon ko naalala yan na sila nagsisimula ng people power. Pero marami ng pangyayari noong panahon na yun. Yun ang isa sa nag-start ang people power revolution. Ilan lang yun. May mga KM doon. Ay makilala akong taga-KM dahil ni-recruit nga nila ako noon. Kaso nga lang, mga kapatid ko, puro mga official sa military. Hindi pwede. So, napigilan. Kabarkada ko talaga dahil classmate ko since grade school. Yun, nag-UP siya. Yan ang nangyari sa kanya. Iwan ko kung nakatapos yun. Hindi ko rin alam kung namundok yun. Hindi ko na siya nakita. So, tatlo ang gagawin yan. So, kung itong rally na to, lalakas, man-declare na martial law yan. Sigurado yan. Malaking-malaki na. Hindi nila pabayaan yan. Hindi nila pabayaan yan na lumaki na yung mga tao pupunta na sa Malacanang. Kahapon yan, anong ginawa ng mga leftist, mga komunista? Inunahan na yung may balak na sa EDSA na pupunta ng Malacanang. Kung lalaki yung participants dito sa EDSA, ngayon pa lang umaga, sumugod sila sa pero tandaan natin, si Franz Castro ay bata ni Tambaloslos. Paano ngayon yun? Paano mo i-analyze yun? Would this be a ploy na atake? May nakulong eh. Human rights ganyan naman ang human rights violation ng mga police dahil hindi sila tawag niyan. May term nakalimutan ko lang. Pinaghuli nila yun, yung mga rallyista na nagrally kanina, Bonifacio Day. So, ang mangyayari, mga yan hindi kaya, tanong ko lang, hindi kaya kasama ito nila Franz Castro? Kasama naman talaga, pero ang ibig sabihin, pinaplano ba nila ito para magkagulo? Imagine, talagang frontal, nagkapupukan pa nga eh. Lumalaban talaga sila. Hindi kaya ito maging reason na mag-declare ng martial law? Hindi kaya sinadya nito na manggulo para mag-declare ng martial law? Nasa administration sila eh.
Akbayan yun eh, kay Rizal Ontiveros. Hindi kaya? Kasi kung mag-declare ng martial law, safe sila, nasa administrasyon na sila eh. Wala silang worry. Hmm. 'Di ba? Kaya nga nakakaduda eh. So, nakakaano rin yung situation. Merong martial law kasama ang leftist. Paano na ngayon yun? So, tawag niyan, share na lang yung power between sundalo at hindi mangyari. Hindi papayag mga sundalo. Kaya cancel na lang, cancel na sila, cancel ng leftist yung mga military. At the same time, yung military, ka-cancel sila. Oh. So, ganyan mangyayari. So, itong mga senaryo na to, napakalaking possibility talaga na mangyari. Ito rin, halimbawa may impeach si VP Sara, magkagulo rin. So magkagulo, may impeach magkagulo yan, maraming rally. So magka-people power din. Pwede rin siya mag-declare martial law. Di ba? Or, kung wala itong impeachment, may grave threats si Sara, merong warrant of arrest, mga tao, protektahan talaga si VP Sara. Sigurado yan. Buti kung makita pa nila yan. Kung mangyari na yan, kagulo, lalaban ng mga tao, pwede siya mag-declare ng martial law. So, the chances na mag-declare ng martial law ay napakalaki. Talagang malaki. Kasi yan ang hahawakan nilang alas para makontrol nila ang lahat ng sitwasyon. No. Marami na rin mga generals active and inactive. Retired. Na yun ang pag-iisip. Pero hanggang ano lang yan. Hanggang analysis lang. Hanggang dyan lang. At least nakukuha ko yung iba nilang sinasabi. Mga sinasabi nila na yung mga possible scenarios na mangyayari. Posible yan mangyari. So, ulitin natin. Ma-impeach si VP Sara. Magwala yung mga supporters. Kung talagang hindi na makontrol, leading into a people power revolution, mag-declare na martial law para makontrol. Hawak nila yung military, hawak ang pulis, walang papalad yan. Another option, kung ma-charge ng grave threat si VP Sara, makulong, ang mga tao, didipinsahan si VP Sara, magkagulo. So kung magkagulo, mag-declare na martial law. Ganun lang. Ngayon, na hindi pa nangyayari yan, pwede rin mangyari. Magkaroon ng insidente dyan sa EDSA, magkabarilan, o magkapukpukan. Kung tutuhanin ni Captain Dado ang mangyayari, magkagulo yan. May mga armas din ito mga to eh. Sabi ko pa nga, nung nakaraang kong vlog, sinabi ko na isa sa mga component na maging successful ang people power revolution is the participation of the military. Hindi naman magpa-participate si Marvel. Mayroong isang grupo na paramilitary. Kasi ang grupo nila sa guerrilla force yan, may mga baril yan. So anong mangyari? Pwede maging successful ang people power revolution ngayon. Sinabi ko na may military. Mayroon ng military, paramilitary. Sila ni Captain Dado. So, naging totoo pa rin yung assessment natin na maging successful din yung people power revolution dahil may militaryong sumama. But the question is, kung magkaipitan na, sigurado yan may collateral damage yan. Kasi, siyempre, hindi naman babalik pa yan sa bundok para doon magbarilan. Dito yan sa syudad. 100% dito yan mangyayari. Dito yan sa syudad mangyayari. So, hindi maiwasan na mayroong madamay na mga sibilyan. Lahat naman na mga ganyang klaseng kaguluhan started in the city. Lahat. Yung kapanahonan lang ni Mao Zedong na nagsimula sa probinsya, yung gulo. At saka yung sa atin. Pero wala namang major nagira na nasa syudad. Sa Davao noon, na marami talagang pumasok na NPA. Pero ngayon, hindi pa nangyari yan sa Manila.
Except nung mga kuditas na yung kudita naman, wala namang civilian involvement eh. Kasi nga, wala ngang leader noon eh. Kaya nga naging failure yun. Kasi kailangan may leader, mahinaing yung mga tao, may reklamo ang mga tao, mayroong isang pangyayari that uh, leads to the people power revolution. Kaya na ganun ang nangyayari. So ngayon, lahat na element dyan, naglalaro pa. Hindi pa na-impeach si Pipi Sara. Wala pa yung grave threats. Captain Dado, nandiyan pa naman. Malay natin, nag-usap-usap yan. Dahil puro naman taga-PMA yung mga yan. Di ba? Pwede na nag-uusap-usap. Merong mga negotiations na ganito. We give this, you give this, you return this. Ibigay mo sa akin to. Ibigay ko sa iyo to. Mga ganun yan eh, sa negotiations. So, sana naman, it will not end up with what I'm talking. But all these possible scenarios, nandyan eh. Not unless, sabihin ni BBM, okay, nalis na lang kami. Sige, sa inyo na yung na yan. Sara, you take over. Then, si Martin, I will resign and mag-congressman na lang ako as an ordinary congressman. A member of the Congress. Then, si Jesus Escudero, sabihin niya kay Bongo, ikaw na lang speaker, magiging Senate President. Mga ganon ba? Tapos sabihin, bahala na kayo na mag-investigate yun sa mga corruption na iniwan namin. Basta kami, alis na kami. Huwag na ninyo kaming habulin. Pwede kayang ganon mangyari? Sa tingin ninyo, ganyan? I doubt na mangyari yan. Kaya na ganyan. Talagang sa mga scenarios na minention ko, hindi naman ako sa nagawa, I think parang isa doon sa mga sinabi ko ang mangyayari. Hoping na hindi naman mangyari yung pag-declare ng martial law. Pero the possibilities are there eh. Nandyan ang posibilidad. Kaya hindi natin dapat baliwalain. At least naman, kung hindi naman mangyari, ay salamat. Pasalamat tayo sa Panginoon na walang bloody incident na mangyari, na it will cost lives na hindi lang sa mga sundalo, kung hindi sa mga civilian, mga citizens ng bansa na ito. Alam ninyo, dahil nga sa mga channel ko, yung channel ko na geopolitical channel, minsan napupunta ako sa mga country na mayroong kaguluhan. Alam ninyo, siguro hindi pa nyo na-experience. Ako, after nung invasion ng US sa Libya, nakapunta ako doon. Alam ko, grabe ang kahirapan ng mga tao. Mabuti na ngayon na medyo sila nakabawi-bawi ng konti. And right now, yung mga tao dyan sa Gaza, alam ba ninyo na 8.2 million na ang tao na nasa Jordan? Yung mga refugee camps nila. Siguro hindi pa kayo nakapunta ng refugee camp. Pero nakapunta ako ng refugee camp sa Syria at saka sa Turkey. Tindi ng dyan, sitwasyon. Lahat na krimen nandyan, tandaan ninyo, ang mga refugee camp. Sabihin nyo, walang drugs. May drugs dyan sa refugee camp. May prostitution, lahat. Mahirap kontrolin dahil wala namang sariling puwersa yung hindi naman pwede pumasok yung mga sundalo doon sa loob na nagwawardya. Saka ilan lamang inaalokit ng mga tao. So, ang ibig ko sabihin, mahirap na darating tayo sa point na yan. Kung meron tayong power to prevent all those things to happen, the country will be totally destroyed kung ganyan ang mangyayari. So, dapat harinawa na hindi mangyari sa atin yung mga nangyari sa ibang bansa. And it's not too late pa naman. Yes, we are seeking for a regime change. Pero sana hindi naman bloody ang mangyayaring change na yan. So, pasensya na kayo. Medyo scrambled yung mga presentation ko. Kasi lahat na sinasabi ko are based on my experience.
Yun ang sinasabi ko. Kaya hindi gano'n siyang arranged bet. It's an extemporaneous na presentation para lang magkaroon tayo ng ganitong pag-iisip na yung mga bagay na to ay posibleng mangyari sa bayan natin. So, I hope na we will continue our fight for our right to say what we want to say, at ang democracy ay dapat, and freedom dapat mapairal natin sa bayan natin. Kasi sabi pa nga ng iba, democracy, freedom is very elusive. Kung mawala na yan sa atin, mahirapan tayong ibalik yan. Kaya yung iba, cost lives, buhay ang binubuwis para lang mabalik sa kanila yung freedom nila. Sitwasyon na libre silang magsalita kung gusto nila magsalita. So hanggang dito na lang siguro tayo, at salamat sa pagdalo nyo dito sa channel na to, kahit bagong channel pa to, pero I hope na tulungan ninyo na lalaki itong channel na to by subscribing. Kahit pa isa-isa lang, okay na yung subscription na yan, isa-isa lang. Then try to like. Kung gusto niyo yung video, i-like ninyo. Then share and follow. So with this, good afternoon sa lahat, and see you in my next vlog.